Sa malakas na pag-ulan, isang lalaki ang humahabol sa isang aswang. "Nasaan ka na? Nasaan ka na?" Wika nito na parang di mapakali sa kalaliman ng gabi habang patuloy ang pag-ulan. Hawak nito ang kanyang itak. "Baldo! Baldo!" Salita ng kasama nito. "Masamang balita. Nakuha yung bata sa loob ng tiyan ng asawa mo." "Ha?" Napaluhod si Baldo sa kanyang nalaman at umiyak sa may parting sagingan. 1963, Isla ng Panay, Bugasong, Antique. Mga kabagis, umpisahan ng pagganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat. Nung gabing iyon ay napakapait ng nangyari kay Baldo dahil nakuha nga ng aswang ang kanya sanang magiging panganay na anak. Ang masaklap pa dito, sa patuloy na pag-agos ng dugo sa pagitan ng hita ng kanyang asawa, hindi niya yun naitakbo sa ospital dahil din sa masamang panahon at malayo pa ang kanilang baryo sa bayan. Napakalaki ng naging epekto nun sa buhay emosyonal ni Baldo dahil sabay na nawala ang kanyang mga minamahal sa buhay ng minsanan. Sila na lang kasi ang natitirang meron si Baldo dahil matagal na rin na pumanaw ang kanyang mga magulang. Si Baldo ay isang magbubukid, kaya mula nung namatay ang kanyang asawa at magiging anak ay pinili na lang nito na manirahan sa bukid upang nakatutok na lang ito sa trabaho dahil parang yun yung paraan niya para maiwaglit sa kanyang puso't isipan ang kabighatian. Ng isang umaga, habang nag-aararo itong si Baldo, dumating ang kumpare nitong si Tomas. "Baldo! Baldo!" Kaway niya sa kanya at yung pinangkakaway niyang kamay ay may hawak na alak. Panigurado, nag-aaya ito ng inuman sa tambak. Malapit din lang kasi ang lupang sinasaka nito mula sa lupang sinasaka ni Baldo. Kaya paminsan-minsan ay pumupunta din ito sa kanyang kumpare para naman may makausap itong si Baldo kasi puro trabaho na lang sa bukid ang inaatupag nito mula nung nawala ang kanyang pamilya. "Ho! Ho!" Patigil ni Baldo sa kanyang kalabaw sa kasalukuyan nitong pag-aararo. Nang natigil ito ay agad naman nitong ipinunta sa pinakamalapit na puno ng ipil para pagpahingain yung kalabaw. At sa paglapit nito kay Tomas, "Ano? Tagay na pare?" Aya ni Tomas na may baon na rin na pulutan. "O ba? Salamat ha pare sa lagi mong pagdalaw sa akin. Baka pag-alaka, matagal na akong nasiraan ng ulo." Sa pag-uusap ng dalawa ay sabay na rin ang pag-upo ng mga to sa may silong ng puno ng akasya. At nung nagtagal ay medyo hilo na tong dalawa. Napakainit kasi sa bukid. Kaya kahit nasa silong sila ng akasya, mabilis silang tinamaan ng alak. Malapit na rin kasi nun ang Semana Santa, kaya ganun siguro kainit. Nang napag-usapan ng dalawa yung tungkol sa nangyari sa naudlot na pagbuo ng pamilya ni Baldo, naluluha lagi si Baldo sa mga araw na naaalala niya ang nangyari. Hanggang sa may ibinalita si Tomas sa baryo daw ay nakita niya raw na bumalik na si Tuping. Nanlaki ang mga mata ni Baldo dahil ang pangalang nabanggit ni Tomas ay ang pinaghihinalaan nila na aswang na siyang kumuha ng magiging anak nito
at dahilan naman ng pagkamatay ng kanyang asawa. Hindi na yun nabalikan o nagantihan ni Baldo pagkatapos ng pangyayari ng gabing iyon. Dahil ng gabi din na iyon ay siya namang pagkawala ni Tuping sa kanilang baryo. Nabuhay ang galit ni Baldo sa mga sandaling iyon. Napadakot ng lupa si Baldo sa kanyang kinauupuan. Sabay hawak nito ng mahigpit. Sa sobrang gigil sa kanyang nabalitaan at nag-isip ito ng paghihiganti kay Tuping. Sinabihan naman ito ni Tomas na hindi niya basta-basta pwedeng sugurin ito dahil baka mapahamak pa siya, dahil baka hindi niya kayanin si Tuping dahil sa aswang ngayon. Tumangulang noon si Baldo pero parang di naman niya pinakinggan si Tomas. Nang matapos ng mag-inuman ang dalawa ay may napagkwentuhan pa sila patungkol sa mutya ng saging na makukuha raw sa isang klase ng saging na tindo o tundal o aritundal sa amin. Dahil ayon kay Tomas, kung gusto raw matalo ni Baldo o makasigurado na mahuhuli niya si Tuping, kailangan niya nun para mabigyan siya ng lakas at liksi. Tutal, malapit na rin ang Semana Santa. Parang hindi naman masyadong naniniwala si Baldo noon kasi parang usapang lasing lang yun. Pare, kung totoo nga yan, paano ko naman makukuha yon? Tanong ni Baldo. Pre, ganito yon. Una, kung makakakita ka ng puso ng saging na tindo, nagtataglay nun dati ang aking ama, pare. Nagsabi niya sa akin, makukuha lang yon sa tuwing Semana Santa. Araw ng Biyernes, alas 12 ng gabi. Dalawa ang sinabi sa akin ng aking ama sa paglabas noon. Una, kung makakakita ka ng puno ng saging ng tindo na nakaturo na sa langit ng gabi ng Biyernes, antayin mo yung alas 12. Ang hudyat ng paglabas daw nun ay may makikita kang iikot na batong apoy sa palibot ng puso ng saging. Kasunod nun ang pagluwa ng isang maliit na bato ng puso. Kailangan mo yung masalo ng iyong bibig. Ganon? Ano yung pangalawa, pare? Tanong ulit ni Baldo. Yung pangalawa, pare? Ay halos ganun din. Nakaturo lang yung puso ng saging pababa at makikita mong bubuka daw ito ng mga ilang segundo sa oras ng alas 12 ng gabi. At doon ay iluluwa rin nito ang kanyang mutya. At kailangan mo ring itong saluhin ng iyong bibig. Bakit sa bibig pa? Hindi ba pwedeng kamay? Hindi, pare. Dahil mawawalan ito ng bisa pag ganun ang ginawa mo. At isa pa pala, bago makuha yon, kwento pa ng aking ama ha, makakalaban mo ang nilalang na takapagbantay nun. Minsan daw marami sila, minsan nag-iisa. Paano pare? Baka abutin na ako ng gabi dito, hapon na oh. Alis na ako. Wika ni Tomas, nalalasing-lasing. Malapit na rin kasing sumapit ang gabi. Sige pare, salamat ha. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay naghiwalay na itong magkumpare sa bukid. Diretso nang umuwi si Tomas. Samantalang si Baldo ay panay pa rin ang pag-iisip kung paano nito magagantihan yung si Tuping. Pagsapit ng gabi, hinasa nito ang kanyang panabas ng damo sa mga pilapil sa bukid at nagdesisyon na itong sugurin si Tuping ng gabing iyon. Nang gabing iyon ay binaybay ni Baldo ang bukid
patungo sa alam niyang bahay ni Tuping dati. At nang makaabot ito sa pwesto ni Tuping, tumayo muna ito nang di kalayuan sa bahay ni Tuping at nagmasid muna ito kung nandoon ang taong gusto niyang gantihan na may tangan ng pagiging aswang. Parang may nakasinding gasera sa kubo. Siyempre, kumpirmado, may tao doon sa loob. Humakbang si Baldo ng marahan, yung halos pagapang na yung lakad nito. Tahimik yung lugar. Pero nung malapit na si Baldo, may humuni sa puno doon na parang gumagawa ng ingay upang matiklo si Baldo. Pagkatapos ng huni na yon, ay namatay yung gasera sa loob ng kubo ni Tuping. Tumigil naman sa paglapit itong si Baldo. Pagkatapos ay bigla na lang bumukas yung bintana ng kubo at doon ay tinalon bigla si Baldo ng isang napakaitim na nilalang. Sabay kalmot nito sa katawan ni Baldo. Agad na napahiga si Baldo sa lupa at nabitiwan nito ang kanyang panabas. Linundagan ulit siya ng nilalang sa katawan at tuluyan na siyang sinakyan nito para wala na siyang kawala. Nang kakagatin na si Baldo sa kanyang leeg, isinangga nito ang kanyang braso. Pagkalapit ng muka nung kakagat sa kanya, namukahan niya yon. Yun si Tuping. Medyo nagbago lang yung itsura nito dahil sa malalaki nitong pangil at medyo mabuhok na katawan. Pilit pa rin na pinipigilan ni Baldo sa pagkagat si Tuping sa kanyang leeg. Tumutulo na ang laway ni Tuping sa mukha ni Baldo sa mga oras na yon at malapit na siyang makagat nito. Hindi kaya ni Baldo na pigilan iyon hanggang sa may ingay na nanggaling sa kalsada. Nang saktong may napadaan na tao doon, biglang nabaling ang tingin ni Tuping sa mga taong naglalakad mula sa kalsada. Sinamantala naman yun ni Baldo at sinuntok niya ito sa natitira niyang puwersa. Napalayo naman ng konti itong si Tuping at sa distansya nila sumigaw na si Baldo. "Tulong! Tulong!" Paghingi nito ng saklolo, agarang tumakbo itong si Tuping nang makita niyang lalapit na ang mga taong naglalakad mula sa daan. Sinabi ni Baldo ang mga nangyari sa mga sumaklolong tao sa kanya. Kaso wala na si Tuping. Pero ilan naman sa mga yon ay parang hindi naman naniniwala sa kanya. Kaya lumipas ang gabing yon, hindi rin nagawa ni Baldo ang nais niya kay Tuping. At nung nabalik na ito sa kanyang bahay, nag-iisip pa rin ito. Dahil di matahimik si Baldo hanggat alam niyang nandoon na gumagala ng malaya ang pumatay sa kanyang pamilya. At kinausap nito ang kanyang sarili habang hawak nito ang sugat ng kanyang dibdib. "Emilia, alam kong hindi ko na maibabalik pa ang buhay niyo ng ating anak. Kahit na magantihan ko pa si Tuping. Pero hindi ako matatahimik hanggat hindi ko kayo nabibigyan ng katarungan." Salita ni Baldo sa kanyang sarili. Nang sumapit ang Biyernes Santo, nagdesisyon si Baldo na subukan ang payo ni Tomas. Balak niyang makakuha ng mutya ng saging para kung sakaling magkaengkwentro sila ulit ni Tuping ay may kakayahan na itong makasabay sa laban.
Pumunta si Baldo sa dati nilang tinitirhan sa baryo dahil alam niyang sa likod nun ay dun siya makakakita ng saging na tinto. Paminsan-minsan kasi ay umuuwi rin ito doon upang asikasuhin ang mga ilan sa bagay doon. Sakto, maraming lumabas na puso ng saging noon. 11:11 pa lang ng gabi ay nakaabang na si Baldo sa malalaglag na sinasabi nilang mutya. Pero nung papalapit na ang oras, marami ng tunog na naririnig itong si Baldo sa palibot ng sagingan. Nang bigla itong may narinig na boses. Tunog nun na parang ang gaan pero nakakapangilabot nang bigla na lang may sumapak sa kanya na hindi niya nakikita at napaupo ito sa lupa. "Sino yan? Sino yan? Magpakita ka!" Sabay taas ng panabas ni Baldo at tumayo na ito. "Ikaw na ba? Ikaw ang tagapagbantay?" Salita ni Baldo sa paligid kahit wala naman itong kinakausap. Nang may umihip ng makapal na usok sa ulunan ni Baldo. Napakakapal nung usok na halos di niya na maaninag yung saging sa pagtingala nito. At nung nawala yung usok, nakita niya ang malaking nilalang na may maitim na balat na nakatungtong sa tuktok ng puno ng saging. Malaki ito pero parang ang gaan-gaan lang niya dahil nagagawa nitong bitbitin nung saging. Hindi naman natakot noon si Baldo. "Huwag mo kong pakikialaman sa gagawin ko," wika ni Baldo sa nilalang. Pero nakatitig lang naman ito gamit ang kanyang mapupulang mata. Pero hindi naman ginagalaw si Baldo. Nang bumuka na lang bigla yung puso ng saging. Pagkatapos sa dulo nito ay may lumabas na dagta. At yung dagta na yon ay naging maliit na bato. At bago pa man malaglag yung bagay na yon, ay isinubo na yon ni Baldo sa pamamagitan ng kanyang bibig. Dahil alam nyo ba, na kadalasan ng saging na tindo ay mababa lang ang puno, di kagaya ng ibang saging. At nung nangyari yon, ay bigla na rin nawala yung nilalang na nasa tuktok nung saging. Nang gabing iyon ay nakuha na nga ni Baldo ang mutya ng saging. Kumpara kasi sa mga agimat, ang mga mutya, pag nakuha mo na, ay buhay na at meron na itong kapangyarihan. Di kagaya naman ng mga agimat na kailangan mo pang buhayin ng mga orasyon. Forward tayo ng 1 taon. Bali na sa pangangalaga pa rin ni Baldo ang kanyang mutya. At parang sa mga kilos nito ay mas lalo na itong sumigla. At mas naging malakas ang kanyang pangangatawan. Bukod doon ay naging maswerte rin ito sa kanyang mga ani. Walang pinagsabihan na kahit na sino si Baldo na may tangan na nga itong mutya ng saging. Ibinalot at sinelyo niya ito sa isang tela at lagi niya itong tinatali sa kanyang bewang at tinatago sa kanyang damit dahil ang tunay pa rin niyang layunin ay hindi pa natatapos, ang mapatay si Tuping. Sa 1 taon kasi na lumipas ay ni anino ni Tuping ay hindi pa niya nakita hanggang sa nabalitaan ni Baldo ang pagkawala ng isang bata na nasa sinapupunan pa lamang. Taga sa kanilang baryo yung babae na yon. Biglang bumalik sa alaala ni Baldo ang nangyari sa kanyang asawa. At alam niyang bumalik na itong si Tuping. Siya lang ang pwedeng gumawa nun. Alam yun ni Baldo. Dahil si Tuping ang aswang na may kabisado ng kanilang baryo. Agarang nagprepara itong si Baldo
Dahil bago pa man makalayo itong si Tuping, ay kailangan na niya itong makita. Pinuntahan ni Baldo ang pinangyarihan nun. Mula naman nung napasa kanya ang mutya, naging matalas ang pakiramdam nito at pang-amoy. Nang sinipat ni Baldo yung butas sa bubong na sinasabing pinagpwestuhan ng aswang sa pananalakay, naamoy ni Baldo ang sangsang ng aswang. Mula doon ay tinandaan niya yon. Nung medyo papadilim na, ay pinuntahan naman ni Baldo ang dating kinalulugaran ni Tuping. Pero mukhang alang tao doon kasi sa itsura pa lang nung kubo ay pasira na. At mukhang matagal nang walang nakatira. Pero hindi pa rin umalis si Baldo at naghintay hanggang sa dumilim. Alam niya kasing nadapo doon si Tuping nang dahil sa naamoy niya ang lansa ng dugo sa kubo at yung sangsang ng amoy nung aswang. Nagkubli lang sa malaking puno na nakatumba si Baldo habang hinihintay nito kung darating nga si Tuping. Halos makaidlip na noon sa paghihintay itong si Baldo kay Tuping hanggang sa nagising ang wisyo nito nang may maamoy ito na parang yun na yung hinihintay niyang sandali. At nung tumanaw ito sa kubo ni Tuping, nakakita siya ng isang nilalang na aamoy-amoy sa paligid ng kubo at titingin-tingin ito sa buong paligid. Si Tuping iyon. Naaninag ni Baldo ang mukha niya. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Baldo at lumabas na ito sa kanyang pinagtataguan. "Hoy! Sinong hinahanap mo?" "Ako." "Parang kilala kita." Salita nitong aswang na si Tuping. Parang galing pa ito sa pagkuha ng kanyang pagkain dahil may mga dugo pa ito sa katawan at sa bibig. "Salot ka. Ngayon hindi ka na makakawala sa akin." Salita ni Baldo. 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 Ikaw yung muntikan ko nang nakatay sa pangil ko, di ba? Hindi ka ba nadadala? Salita ni Tuping. Wala nang sali-salita pa ay tinakbo ni Baldo itong si Tuping. Hawak ang kanyang panabas at doon ay nagulat si Tuping sa bilis ni Baldo na nakarating sa harapan niya. Iwinasiwas agad sa pagtaga ni Baldo ang kanyang panabas kay Tuping. Pero nailagan niya ito. Pero pagbalik na buwelo ni Baldo sa panabas, sabay taga ulit nito. At doon ay tinamaan yung braso ni Tuping. Naputol at tumalsik yung kanang kamay ni Tuping. Sa itsura nun ni Baldo, ayaw na niyang bigyan ng pagkakataon si Tuping ni isang segundo. Matagal na pagkakataon na niyang hinihintay yon at galit niya yon ng mahabang panahon. Nagkaroon ng takot si Tuping sa nagawa ni Baldo sa kanya, kaya tumakbo na ito. Pero na kay Baldo ang kapangyarihan ng mutya, kaya hindi pa man nakakalayo itong si Tuping ay sinalubong na siya ni Baldo. Pagkasalubong nila, tinigpas ni Baldo ang ulo ni Tuping. "Ngayon, hindi ka na makakapamirwisyo pa. Salot ka." Mura pa ni Baldo dito. Hinayaan ni Baldo ang bangkay na katawan doon ni Tuping at pati yung ulo nito. Basta umalis na lang siya. At doon ay tuluyan ng napatay ni Baldo si Tuping. Hindi naman na pinag-abalahan ng mga taga-baryo nila noon na alamin kung sino ang pumatay kay Tuping. Dahil sa siguro, karamihan sa mga doon ay naniniwala rin na aswang ito. Parang ganti na lang nila yon sa kanya. Kaya nga inilagay na lang sa hukay yung bangkay ni Tuping at tuluyan na siyang kinalimutan.
samantalang si Baldo ay nandoon pa rin sa bukid. Hanggang sa isang araw, nakapa niya ang kanyang mutya na parang nadurog na ito. Nung binuksan niya yung tela na pinaglagyan niya, nakita niyang durog na ito ng pino. Inamin na niya kay Tomas na nagkaroon siya nun at tinatanong niya kung bakit nagkaganon ang kanyang mutya. Pagkatapos niyang mapatay si Tuping, ang sabi ni Tomas na kung ang nasa puso niya ay paghihiganti nung ginamit ni Baldo iyon, mali. Dahil ang sabi pa ni Tomas, mawawalan ng bisa o buhay ang mutya kung ito ay gagamitin sa masamang hangarin. Ikalawang kwento, 1945, panahon ng Hapon. Ang inyong lolo ay may mga naging kaibigang aswang noon nung siya ay isa pang gerilya. Kwento ng aking ama. Kabagis, tawagin mo po ako sa pangalang Luna. Binata pa noon ang lolo ng aking ama sa mga panahong ito. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Alejandro. Sa kwento ng aking lolo, 3 silang magkakapatid. 2 lalaki, 1 babae. Pinakapanganay nila itong babae. Tapos ang sumunod na doon ay si Lolo Alejandro at sunod naman sa kanya si Lolo Alipio. Sa kasamaang palad ay isa ang ate nila na nadakip ng mga Hapon at nakaranas ng pang-aabuso ng mga panahong ito, hanggang sa nalaman na lang ng magkapatid na namatay na ang kanilang ate dahil nga sa mga banyaga. Maaga rin kasing naulila itong 3 ng kanilang mga magulang. Kaya't sa makatuwid ay si Lolo Alejandro at Alipio na lang ang natitira noon na magkasangga. Sa parting Visayas, nang sumali ang 2 magkapatid bilang isang gerilya para sa kahit na maliit na paraan ay makaganti man lang sila sa mga Hapon at makatulong na rin sa samahan na nagnanais na paalisin na dito sa Pinas ang mga Hapon. Malaki ang galit ng magkapatid sa mga to, si Lolo Alejandro at Lolo Alipio, dahil bukod sa nangyari sa kanilang panganay na kapatid, nasaksihan talaga nila ang kalupitan ng mga sundalong Hapon. Ayon pa kay Lolo, karamihan naman ng mga bahay sa mga panahong yon ay mga kubo. Pero yung datar o papag sa kubo, yung mismong pinakasahig, ay hindi nila pinapako yung mga ilan sa mga bahagi nun. Para pagpaparating na ang mga Hapon, ay mabilis nila yung tanggalin o hawiin, lalo na paggabi, kasi dun sila sa silong ng kubo mismo dumadaan para makatakas o makatakbo. Kasi nga daw, pag naabutan ka ng mga sundalong Hapon sa iyong kubo, swerte na lang kung wala kayong dalaga sa pamilya, dahil tiyak gagahasain yun ng mga sundalo. At kung may batang paslit naman kayo sa bahay, ito yung brutal, dahil nasaksihan nila Lolo na inihahagis nila yon sa taas. Pagkatapos, pagbaba nung katawan nung bata na nakahiga, ay nakaabang na yung bayoneta sa kanilang baril para tuhugin yung katawan nung bata sa pagbaba nito. Yung bayoneta pala, yung nakalagay na patalim o sabihin na nating kutsilyo para sa ating mga Pinoy. Nakalagay yun sa dulo ng baril ng mga Hapon na nagsisilbing kanila ring armas para sa malapitang laban. May ilang paraan din naman daw ang ibang dalaga noon para hindi sila mapansin na dalaga. Ang ginagawa nila ay naglalagay sila ng pulbos na puti o apog sa kanilang mga buhok upang magmukha silang matanda. Puti na ang buhok ubanin na kumbaga. Tapos nagtatalukbong na lang sila para di masyadong kita ang mga mukha nito, upang hindi na rin sila pag-intrisan ng mga sundalo.
Pero kahit paman na ganon, meron at meron pa ring nadadali ang mga to. Kaya naman, minabuti na lang na sumali ng magkapatid sa kilusan. Bantay gubat ang isa pa raw nila na tawag sa samahan nila noon. Dahil madalas na nagtatago noon sina lolo sa kabundukan o kagubatan. Minsan, may mga nakakasama pa nga raw sila na mga rebelde na lumalaban din sa mga Hapon. Pero kahit iba pang samahan daw ang mga yon, ay iisa naman ang kanilang adhikain. Kaya nagkakasundo rin sila sa iisang bagay. At yun ay ang matalo ang mga Hapon. Pero bukod sa mga rebelde, hindi rin makapaniwala noon ang aking lolo na sa paglipat-lipat nila ng mga kabundukan na pinagtataguan ay doon niya rin makikita ang kaibigan na mga aswang. Ayon pa kay lolo, hindi lang yun iilan, kundi isang buong lipi. Nang isang araw, nang maatasan itong dalawang magkapatid na kumalap ng balita sa iba nilang kapatiran sa isang baryo. Bumaba sila ng bundok dahil sa unti-unting paglapit ng mga Hapon sa kanilang kinabibilangang teritoryo. Nang nakausap nila si Kaidong, araw-araw parang mas lalong dumadami ang hukbo ng mga Hapon dito. Pag di nagtagal, baka maipit na tayo dito. Salita ni Kaidong sa dalawa. Kaidong, may paraan ba para hindi tayo masukol ng mga kalaban? Malawak naman ang kabundukan para makapagtago. Pero kung gusto nating makasigurado, may isang lugar dito na hindi masyadong pinapasok ng mga Hapon. Lalo na paggabi. Dahil masyadong masukal at napakadilim ng lugar. At nung mga sumunod nga na araw, ay lumakad itong si Idong at ilan pa sa kapatiran, kasama yung magkapatid. Tinungo nila ang isang lugar na sinasabi ni Kaidong upang magtago laban sa mga hukbong banyaga. Nang marating nila ang isang bundok na may makitid na daan sa gilid nito na papaakyat, akala nga nung magkapatid nun, ayun na mismo yung sinasabi ni Kaidong. Pero hindi pala, dahil kailangan nilang bagtasin yung makitid na daan sa gilid ng bundok upang marating nila yung lugar na sinasabi ni Kaidong na siyang magsisilbing kublian nila ng pansamantala. Hapon na nung linakad nila ang daanan na yun. Ayon pa kay lolo, napakatarik ng daanan na yun na kung magkakamali ka ng iyong hakbang, isa lang ang kahihinatnan mo. Walang iba kundi mahulog sa bangin at mamatay. Nang nalagpasan nila yung makitid na daan, ay may pababa pa pala na kanilang lalakarin. Kaya palubog na ang araw nung marating nila ang isang parang maliit na baryo sa gubat na yon. Nang makita ni Lolo at ni Alipio ang kubo, halos pare-parehas yun ng laki at parang abandonado. Wala kasing makita si Lolo na istambay sa labas ng mga bahay. Tapos puro sarado pa yung mga bintana, pati yung mga pintuan. Hindi pa naman kasi madilim nun eh. Kaidong, asan ang mga sinasabi mong mga kasama natin dito? Nagtinginan muna si Kaidong at yung tatlo pa nilang kasama na parang nangungusap ang kanilang mga mata. Lubog na rin ang araw. Lalabas na sila. Magantay na lang kayo. Maiksing sagot ni Kaidong sa aking lolo. At ganun nga ang kanilang ginawa. Naupo lang sila malapit sa mga parang abandonadong kubo. At nung papadilim na, nakakarinig ng iba't ibang huni sila lolo sa lugar. At bigla na lang nagsibukasan ang mga bintana at mga pintuan na inaakala nun ni lolo na walang laman na tao. Nagulat itong dalawang magkapatid
dahil sa mga nakita nilang lumabas na tao sa mga kubo. Bukod kasi sa hindi naman nila akalain na may mga nakatira doon, kakaiba ang mga itsura ng mga taong yon. Napakapapayat nila at yung kamay ng mga to ay mas mahaba sa normal na tao. Lubog ang mga mata nito at malaki yung pagkadilat. Hindi nga daw kumukurap ang mga yon, ayon kay Lolo. Tapos sa palibot naman nung kanilang mga mata, hanggang sa talukap ay halos sing-itim ng kulay ng uling. At yung kulay ng kanilang mga balat ay parang nasunog sa sikat ng araw. Alam mo yung literal na sunburn? Ganon yung kulay ayon kay Lolo. Nang lumapit itong isa na parang siyang namumuno sa kung anong tribo ang mga yon kay Kaidong upang makipag-usap. Nung una, ang tingin kasi ni Lolo sa mga yon ay tribo. Kasi nga, iisa ang hugis ng muka ng mga yon at para bang mga makalumang tao. Hahayaan namin kayo sa inyong pakiusap na manatili dito, Idong. Pero ang kapalit nun ay walang makakaalam ng sikreto ng aming pinagtitirahan. Ipagpalagay mo na lang na ngayong panahon ng digmaan, iisa ang ating kalaban. Pero sa paglipas ng panahon, kung tayo man ay makaligtas sa kaguluhan na ito, gusto kong malaman mo, Idong, nakaaway niyo pa rin kami sa ibang bagay. Alam mo na siguro ang ibig kong sabihin. Makakaasa ka, kaibigan. Kami ng aking mga kasamahan ay tinitiyak na walang makakaalam ng inyong lugar. Tama ba, mga kasama? Salita ni Idong kina Lolo. Kahit na hindi naman masyadong naintindihan nila Lolo kung ano yung pinag-usapan nung dalawa, ay napa-oo na lang sila dahil sa mabagsik na tingin nung lalaki. At sa pag-oo nila, tinignan din lang sila nito ng masama. Meron na dong sinangag na bigas na aking hinanda para sa inyo. Pwede na kayong magpakulo at magkape. Iwan pa na salita nito sabay talikod na rin sa grupo ni Lolo. Para sa mga di nakaranas, yung sinangag na bigas, yun yung literal na lulutuin mo yung bigas sa kawali. Walang mantika ha. Tapos halu-haluin mo lang yon hanggang sa mangitim. Yung tipong sunog na. Pag nagawa mo yon, ay pwede mo nang lagyan ng tubig. Tapos pakuluan mo na. At yun na nga, ang kaping pinakamabango para sa akin. Balik tayo sa kwento. Nang dumaan pa ang 2 linggo na pananatili doon nila Lolo at ng kanyang kapatid, naging kaibigan na nga nila itong si Simeon, yung lalaki na unang nakausap ni Kaidong. Maayos naman ang trato ng lipi nila Simeon sa kanila. Ang hindi lang talaga kaaya-aya daw, sabi ni Lolo sa mga tao doon, ay yung amoy nila. Kasi napakababaho at napakalalansa. At ni minsan, hindi man lang niya nakita ang mga to na naligo sa malapit na ilog sa parting yon ng gubat. Tapos tuwing gabi lang lumalabas ang mga yon para mangaso ng pagkain. Maraming tanong nun sa isip ng magkapatid. Hanggang sa alam pala nila Kaidong na ang lugar na kanilang pinagtataguan ay baryo ng Aswang. Nang isang gabi, nung may ilang sundalong Hapon na nakatuklas sa lugar, kung hindi nagkakamali si Lolo sa kwento niya, nasa 24 hanggang 30 na sundalong Hapon ang nakapasok doon. Dahil sa mga nakita nilang kubo ay agad na pinasok ng mga yon ang lugar. Ayon kay Lolo, 2 baril lang ang hawak nila, isa kay Kaidong at isa kay Lolo,
Kaya kung makikipaglaban sila ng barilan, wala. Baka patay na sila. Bago pa sila makapatay ng isa sa mga yon. Pero nagbago ang lahat nung nagsalita itong si Simeon. Mga kaibigan, manood na lang kayo sa aming gagawin sa pagpasok ng mga yan dito. Hindi gulo ang dinala nila para sa amin, kundi pagkain. Salita ni Simeon kina Lolo na nanlilisik ang kanyang mga mata at parang natutuwa pa sa pagdating ng mga banyaga. Nang mga ilang sandali pa ang lumipas, nakapwesto sina Lolo sa bunganga nung maliit na baryo na yon, habang sisipat-sipat sila sa pagdating nung mga hapon. Liwanag ng buwan ang pinakailaw ng mga to ng gabing iyon. Nang hindi pa man nakakalapit itong grupo, may mga naririnig na sila Lolo na mga angil at sigaw ng mga yon. Kitang-kita ni Lolo, pagkatapos ng mga ingay, ay may mga bumabalik sa mga kubo na may bitbit na bangkay ng mga banyaga, dahil kita ni Lolo yung mga inuporme ng mga yon. At yung mga bumabalik na mga taga doon sa baryo na mga aswang nga, ay para ng mga aso yung itsura sa pag-usli ng mga nguso nito, at ang kanilang mga ngipin ay puro patulis. Ayon kay Lolo, wakwak ang tiyan ng mga dumayong sundalo. Ilang minuto pa ang lumipas, ay puro na lang hiyaw ng mga yon ang narinig nila Lolo sa paligid. Ang sabi pa nga nila Lolo, ni hindi nga daw nila nagamit ang kanilang mga baril para ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Hindi rin naiwasan nila Lolo noon na matakot sa mga yon, dahil ganun pala sila kahayok sa mga dugo at laman loob ng tao. Nang may inilahad na si Kaedong, nung natapos na ang kaguluhang iyon, habang nililibot na nila Lolo ang paligid at tinitignan ang iba pang bangkay na nakakalat. Yun pala yung isang dahilan kung bakit ginusto niyang magtago doon ang grupo nila. Alam niyang hindi rin basta-basta papayag ang mga aswang na manakop doon ang mga kalaban. Ang sabi pa niya na may mga napadpad na rin dati doon na mga Hapon, kaso hindi na rin nakalabas ang mga yon ng buhay dahil sa pagpapanatili ng lihim ng lugar nung mga aswang. Lahat ng nakakapasok na sundalo doon ay kanilang kinakarne. Pasalamat na lang si Kaedong dahil matagal na pala niyang kaibigan itong si Simeon. Kaya may tiwala din ito na hindi sila gagalawin ng mga yon. At nung sumapit ang umaga, kasama ng mga aswang, ay tinipon nila ang iba pang natitirang bangkay ng mga yon at ilan sa mga gamit ng mga to. Ayon kay Lolo, lahat ng mga bangkay na yon ay pinaghati-hatian ng mga tao doon at ipinasok sa kani-kanilang kubo. Wala naman pakialam sina Lolo doon. Basta ang importante kina Lolo noon ay hindi rin sila nasukol ng mga kaaway. Nagtagal pa ng mga ilang araw sina Lolo sa lugar na yon. Pero nung nabalitaan nilang lumuwag na ang ilan sa mga parte ng probinsya, ay tuluyan na rin silang lumabas sa kanilang pinaglulunggaan. Kahit na maiksing panahon lang ang nangyaring yun sa kabuuan ng karanasan ni Lolo sa pagiging girilya sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig bago siya namatay.